Belum. Sige, Manong. Oh, bergerak, menyolat. Kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Wow! Sosyal. Ano sa itlog? Tay, mga lola-lola ko. Diyan yung mahalata ng leader. Hindi niya naunawaan ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit? Ba't ko nasabi yun? Online. Schedule. Una, anong kailangan mo sa online? Cellphone. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Tosgas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Oh, Nay, sample lang ha, sample. Nay, ano pangalan po ninyo? Linda. Oh. Nanay Linda, sample lang po. Hindi ito mangyayari sa iyo. Sample lang. Halimbawa, sample lang to, just for the sake of conversation. Si Nanay Linda, isang araw, inahapo. Apo, dali mo nga ako sa health center, hinahapo ako, papacheck up ako. Ano sagot ng apo? Tumigil ka, wala kang online. Ano nangyari kay Nanay Linda? It doesn't make sense. Nay, ang health center, hindi ka para gamutin. Kung may sakit ka, sa ospital ka dapat. The concept and principle behind health center creation is to address your immediate healthcare needs. Ano yan? For example, katulad yung pinagagawa ko sa inyo. Di ba nagpapabakuna ako laban sa pneumonia? Saan yan? Health center. Halimbawa, kailangan mo ng metformin, losartan. Saan yan? Magpapabibi ka. Saan yan? Buntis ang anak mo. Magpapacheck up. Kukuha ng calcium. Kukuha ng iron. Saan yan? Yung anak mo, yung apo mo, may tulog, may luga, may muta, bumi. Saan yan? That's the purpose of health center. Ngayon, kailangan ko pa mag-online. Wow! Hayahan! O Nay, Tay, totoo ba, tinanggal na daw? Hindi pa rin? Tinanggal na daw? Hindi pa? O for whatever it is, Tay, pangalawang pag-asa ngayong ninyo, may awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang mga gamot, partikular, metformin, losartan, vitamin C sa matanda, vitamin C sa bata, at magaang na healthcare system sa ating health center sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito, hindi ito magagaling sa akin. Bakit? Bias. Kasi kalaban ako sa politika eh. Pero, kayo ang tatanungin ko, hindi ko alam kung napapansin nyo din yung napapansin ko. Nay! Tay! Mga lolo ko, napapansin nyo ba parang dumudugyot na ulit ang Maynila ngayon? Talaga? Napapansin nyo na rin? Talaga? So hindi ako, malabo lang ang mata ko pero hindi ko bulag. Pare-pareho tayo napapansin na dumudugyot ulit ang Maynila.
Nay, tay, pawaglit lang ako na wala. Tingnan ninyo. Lalabing-pito lang ang siyudad o LGU sa Metro Manila. Tayo ay pang-labing-pito sa paglago. Ayan po, hindi po galing sa akin. Saan galing? Philippine Statistics Authority. Talo pa tayo ng Pateros. Yung Pateros, ang paninda, itlog, penoy at balot. At ang Pateros, munisipalidad ng Igna City. Tayo'y lalabing-pito, tayo'y pang-labing-pito pa. What happened to us? Nay, tay, in fairness, kung dito, kulilan tayo, dito, number 1 tayo. Number 1 tayo sa krimen. Not Philippines. Tingnan niyo yan, puro syudad yan. Not Philippines, but Manila. Number 1 in crime index sa buong Southeast Asia. Ano nangyari sa atin? Masyado naman nilang pinabayaan. Hindi naman madali ito, pero nagawa na natin dati yan. Naayos na natin yan. Nay, tayo, naalala niyo nung araw, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo yun? Naalala niyo ba yung gobyernong mabilis kumilos? Nay, tay, help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli para umuwi na. Gutom na ako. Pag umabot pa ito ng alauna, yari si Amado Bagaching. Tayo mga gipit sa Bombay kumakapit. Pero ito yung pinakamahalaga sa araw na ito. Bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Bahala kayo sa inyo? Naman. Nay, tay, nakalulungkot isipin na itong mga kasama ko dati na panay papuri sa akin. Araw-araw, papuri dito, papuri doon. Nung araw, ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Nay, tay, ang sabi nung nakaupo, kaya raw silang wala nagawa dahil si Yorme maraming iniwang utang. Narinig niyo na yan? Narinig ko na rin eh. Sila may sabi nun, di ba? Yun din ang narinig ko eh. Nay, tay, yung utang, narinig nyo na. Pero yung ginawa nila, wala pa kayo narinig. Tama mali? Gusto nyo malaman ang sagot? Aba, dapat lang. Bakit? Pera yun. Pera ng taong bayan. Gusto nyo bang marinig ang sagot sa akin mismo? Dapat din. Bakit? Ang leader, kahit sinong leader, dapat maging responsable siya sa bagay na ginawa niya sa kanyang mamamayan. Tama ba rin? O ngayon, matanong ko lang kayo. Real talk. Real talk lang tayo ha. Taas ang kamay na may anak dito. May anak. Malay ko ba kung dalaga pa kayo? Sabi nga ni Amado, pamimigay daw niya, kondo. Sino may anak? May pamilya? May apo? Lahat kayo? Real talk. Nay, tay, kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa niyo na paraan. Hindi nga. Kapag nagugutom ang pamilya ninyo,
itatawid nyo? Iraraos nyo? Totoo ba ang kasabihan na ang isang ina o isang ama o isang magulang isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sana? Totoo yan? Gagawin nyo ang lahat, makatawid lang, makaraos lang ang pamilya mo. Hindi nang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manilenyo noong panahon ng pandemya. Nay, Tay, in 2019, when you elected me as your mayor, I took the responsibility seriously. Wala kayong narinig na tinuro ko ang daliri ko sa nakaraan. Wala kayong narinig na sinisi ko yung nakaraang administrasyon. Walang perang iniwan sa akin para patakbuhin ang pamahalaan. Wala. Why? Ibinuto nyo na akong mayor. Unang-una, hindi nyo naman binigay sa akin yung mayor ng kusa. Hiningi ko muna, binigay niyo sa akin, then, responsibilidad ko na ang maging ama ng Maynila. Tama ba rin? Laki na rin reklamo. Anong una kong ginawa? Nililinis namin ang Maynila. Inaayos natin ang Maynila. Yung mga tulongges, pinagkakalawit natin sa Maynila. Kinausap ko mga negosyante na sila'y bumalik muli sa Maynila para makapagbigay ng trabaho. Pati senior citizen, napakiusapan ko ang Jollibee, Chowking, McDonald's, Popeye. Sabi ko, bigyan nyo ng trabaho yung mga matatanda ko sa Maynila. Umaangat na tayong ganyan. Kinokopya na tayo. Nagiging DILG memorandum na. Ang lahat ng ginagawa sa Maynila, umaangat na tayo ganyan. Boom! Pader, nabangga tayo. Ano yun? Pandemya. Mauhulaan ko ba na magkakapandemya? Anong ginawa ko? 3 months. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. 3 buwan. Sa city yun ako natutulog. Bakit? Nag-aalala ang tao na magugutom sila. Nag-aalala ang tao, baka mamatay sila sa pandemya. 3 buwan. Ano sabi ko? Mga batang Maynila, mga nanay-tatay ko, huwag kayong mangangamba. Gagawa ako ng paraan. Ano sinabi ko sa Facebook ko? Live. Ano sinabi ko sa inyo? Pumanatag kayo, mga batang Maynila. Huwag kayo mag-aalala. Kapag wala na akong may bebenta, wala na akong mautangan, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako ito, kitambunting makaraos lang tayo. Ano naging epekto? Kayo na mga nangabuhay dito ngayon, testigo kayo, kaya natin sabihin sa ating mga sarili ng panahon ng pandemya sa lungsod ng Maynila, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, meron tayong food box. Hindi pa nga natin uubos yung food box, dumarating na naman ang food box. Sa ibang siyudad, naka-plastic. Sa Maynila, nakapaghanda. Bakit? Malayo pa masamang epekto. Inabatan na agad ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Nay, tay, tayo lang. Tayo lang. Ang tanging lungsod. Magsiyasat po kayo. Mabigat po itong claim ko. 1,600 LGU. Tanging lungsod lang ng Maynila ang nakabili ng sarili niyang bakuna. 500,000 doses
mauna lang kayong mabakunahan dito sa ating bansa. Nay, tayo may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot, daang-daang libo ang isa, mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Nay, nagkakaubusan ng oxygen sa India, nagkakaubusan ng oxygen sa Pilipinas, sa Maynila, tangke-tangkeng oxygen nasa bodega para sa mga COVID patients sa lungsod ng Maynila. Nay, maniniwala ba kayo? 2 buwan lamang, kaya natin gumawa ng ospital. 52 days, itinatag Manila COVID-19 Build Hospital worth 300 million pesos. Habang ang Pilipinas nagkakaubusan ng ospital, sa Maynila, maraming ospital para sa mga COVID patients. Nay, habang sa pang-araw-araw, kinakarap ko yung suliranin ng 2 milyong Manileño, 700,000 families. Sa kaliwa, hindi ako nagpapigil. Sa pangarap ko sa anak ninyo, sa pangarap ko sa lungsod ng Maynila, habang sa kanan pang-araw-araw, sa kaliwa, itinatatag Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Itinatatag Pasek Community, Hospital sa Paseco. Itinatag 10-story, fully air-conditioned with MRI and CT scan machine, bagong ospital ng Maynila. Itinatag Manila Science High School, Albert Elementary School, Magsaysay High School, Rosario Almario Elementary School, all 10-story, fully air-conditioned public school. Tanong, saan ako kumuha ng pera? Ano, umipot ako ng ginto? Why? You don't need to complain. And you have no right to complain as mayor. Why? It is your responsibility. In leadership, sometimes you have to bite the bullet. Minsan, sa Tagalog, ano sinasabi? Minsan maansin man ang suka, kailangan mong inumin. Makatawid lang, makaraos lang tayo. Nay, saan ako umutang? Sagot, sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang, maraming bansa nangutang. Ikaw nangutang sa Pilipinas. Opo. Sagot, sino may-ari ng land bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DPP? Gobyerno. Pareho may-ari ay? Tanong, Nay, para mas maliwanag, mas madaling maintindihan, imumuestra ko. Nakita niyo itong ulo ko. Hanggang pa. Yan ang buong gobyerno. 2 bulsa. Isa sa Wakali, isa sa Nangka. Sa kaliwa, anong naman? Paldo. Siksik-liglig, umaapaw pa. National Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Sa kanan, City of Manila. Alas. Anong ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Tumukot sa kaliwa, inilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Yun daw ay mali. Mali daw yun. Mali daw yun. Mali ngayon. Eh kung yun ay mali, eh di mali din sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun yun. Tama ba? Sino ba ang vice mayor ko nun?
Oh, mali pala eh. Eh, ba't yung inaprobahan? Ngayon, mali. Eh, 2022 pa ako wala dyan. Ngayon, October nyo lang nalaman na may utang tayo. Wey! Oh, kaya ako, Nay. Kayo mga taga-Barrio Santa Maria, taga-Paco, San Andres, kayo, ang mga naparito. At least, ako, maglalakad ako sa Pedro Hill. Kakanan ako from Quirino papuntang Pedro Hill. Mag-iikot-ikot ako doon. Kahit ating gabi, kahit ako lang mag-isa, matangos ang ilong ko. Masasabi ko, salamat sa Diyos. Ito, buhay tayong lahat. Nakaraos tayo.